God is great, give him all the praise. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. Then you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for. Good morning po, inayayaan po ang lahat na tayo po'y tumayo para po sa ating pambungad na panalangin. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa oras na ito. Salamat Panginoon sa panibagong taon, panibagong buhay Panginoon na pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. Ngayong umaga Panginoon, hayaan ninyo na ibalik namin ang pagpupurit pasasalamat, Panginoon, na nararapat sa inyo, Panginoon. Lord God, bago ang lahat ng ito, Panginoon, ay patuloy ninyo siyasatin, saliksikin, Panginoon, at tingnan, Panginoon, ang puso ng bawat isa, O Lord God. At tanggalin mo, Panginoon, yung mga bagay na ang laman ay hindi ikaw sa aming mga puso, Panginoon. Hayaan mo na ang iyong banal na spirito ang patuloy, Panginoon, na manguna sa buhay ng bawat isa. Sa amin pong pagpupuri, pasasalamat, pakikinig ng iyong mga salita ngayong umaga. Patuloy po naming inanyayahan ang pangunguna ng iyong banal na spirito, Panginoon. At hayaan ninyo, Panginoon, na ang buhay namin ay maging kagamit-gamit, Panginoon, sa iyo pong gawain. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kaming lumalapit, patuloy kami, Panginoon, magpupuri, patuloy kami, Panginoong sasamba sa iyong pangalan, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga ibibigay, Panginoong lakas, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Lord God. Patuloy po naming inayayahan, Panginoon, ang pangunguna sa aming pong pag-aawitan, Panginoon, sa aming pagbibigay, lalong higit, O Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon, na aming pakikinggan ngayong umaga. Patuloy po ninyong ihanda ang aming puso't isipan, ang aming mga tainga, Panginoon. Nawa, O Lord God, ay hindi lamang namin ito marinig o mapakinggan, Panginoon, kundi makita ito, Panginoon, sa aming mga buhay, O Lord God. Ganun din, Panginoon, ang iyong kamanggagawa, ang iyong abang lingkod, Panginoon, na magdadala ng iyong mga salita, ang karunungan, kaalamang makalangit, Panginoon, ay patuloy mong igawad sa kanya, O Lord God. Sa umagang ito, Panginoon, hayaan ninyo na ibigay namin ang lahat-lahat sa iyo, Panginoon. Purihin ka, pasalamatan ka, luwalatin ka, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Good morning! Happy New Year! Happy New Year! Naging mabuti ba si Lord last year? Naging mabuti ba si Lord last year? Pag sinabi ko, God is good, ang sinasabi? All the time, and all the time? You've been so, 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 so good to me. Yeah, you've been so, 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 so good to me. Let's go! Hey, 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 hey! This is my story. I testify. Blessings on blessings you poured on my life. Start remembering how good you
turns to praise. Chains of depression broken by grace. Stop remembering how good you've been. Yeah, you've been so good to me. Yeah, you've been so good to me. Let's go. Hey, enemy's weapon fall to the ground. Armies of heaven always around. When I start remembering how you carried my cross and called me by name, loved me like I was, but you didn't leave me that way. Was that now I live? Yeah, that's what you did. So good to me. Yeah, you so good to me. Yeah, you've been so good. Yeah, you so good to me. You've been so good. Yeah, you so good to me. The morning to night, the lows and the highs. I look back on my life and all that I see is you've been so good to me. So good to me. Pag sinabi ko, God is good, ano lang? All the time. Basta isa pa. When I say God is good, all the time and all the time. When I say God is good, you see all the time. When I say all the time, you see God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, when I say God is good. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you've been so good to me. You've been so good to me. Yeah, you've been good. Yeah, you've been so good to me. Yeah, you've been good. You've been so good to me. From morning to night, the lows and the highs. I look back on my life and all that I see. From morning to night, the lows and the highs. I look back on my life and all that I see is you've been so good to me. Yeah, you've been so God's been good. It's been good. Let's say goodbye to 2025 and hello to 2026, and He will be good this year. Goodbye yesterday. I'm living in a light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye yesterday. I'm living in a light of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again.
another minute in my own way. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye, yes. The Spirit of the Lord is upon me. I've got resurrection in my name. Praise the Lord, I've been born again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something. Now I'm dancing on a grave that I once lived. Again and again and again and again. You rescued me out of the mess I was in. You traded my sorrow for something to sing. Now I'm dancing on a grave that I once lived. It's the time. Sinipalo natin. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I have decided to follow Jesus. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I won't turn back. I won't turn back. The world behind, the cross before, and I won't turn back. I won't turn back. God, you're worthy, Lord God. I want to follow you, Lord. It's your goodness, Lord. Your grace, Lord. It's who you are, Lord. I worship you, Lord. You found us, Lord. I worship you, Lord. Reign. And who thought I'll find you at the lowest place? And who thought you'd feel me in the crowd? Who knew you'd make good all
the best thing that I've seen is your glory, then I've seen it all. Your love has changed my life, forever satisfied. God, you are my everything. If the highest place I reach is at your feet, then I've done it all. If the best thing that I've seen is your glory, then I've seen it all. Your love has changed my life, forever satisfied. God, you are my everything. If one word is the only thing you speak, then I've heard it all. If I feel your heart and never see your hand, and I still have it all. No treasure of this life could ever satisfy. God, you are my everything. You are my everything. What a God, what a God. What a God, what a God. Oh, what a God, what a God. What a God in the highest. If the highest place I reach is at your feet, then I've done it all. If the best thing that I've seen is your glory, then I've seen it all. Your love has made my life forever satisfied. You are my end. If one word is the only thing you speak, then I've heard it all. Feel your heart and never see your hand. I still have it all. No
is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns. Power and love. Our God is an awesome God. God is an awesome God. Worship you, Kamanghamanghang Diyos, nakaluklok sa pinakamataas na trono ng langit. Nakamasid ka po sa bawat isa sa amin. Ikaw na naghahari magpakailanman. Ikaw na nasa luklok ng pinakamataas na trono ng langit. Kaming lahat ay nag-aalay ng aming papuri pagsamba. O Diyos, wala kaming maaaring ipagmalaki. Lahat-lahat ng nasa amin, Ikaw ang nagbigay. Ang buhay namin, ang aming mga ari-arian, ang aming mga kaloob, mga talento, lahat ng ito'y galing sa iyo. Kaya't karapat-dapat lang na muli ay kilalanin at ibalik sa iyo ang lahat ng pagpapala. All the blessings comes from you. You are the source. You are the God who is reigning, the God who reigns in our life. Minsan ba ideklara natin, our God is an awesome God. Without the instrument, boses lang po, sabay-sabay. Our God is an awesome God. He reigns, yes, sir, from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is declare it with our hearts. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We declare with our lips, you are God. You are God who reigns. You are God who reigns. The
lumikha sa buong sansinukob, sa buong langit at lupa. We declare the God who reigns, the reigning God, the King who reigns, the King of kings and the Lord of lords, reigning over all, reigning over this church, reigning over our hearts, reigning over our families. Oh, we bless you, God. We bless you, Lord. Hallelujah. 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 Bago tayo umupo, kamayan natin ang bawat isa. Sabihin natin, we have a good God. Amen. Thank you, Lord. Tayo po'y makakaupo na at magandang umaga po sa lahat at maligayang bagong taon. Happy New Year! Praise God. So tayo po'y umpisa ng ating first Sunday service ng FCF Bagumbong for the year 2026. So, nag-goodbye na po tayo sa last year. So ngayon po, welcome 2026. So ngayong umaga po ay dahil bagong linggo ng 2026, so meron po tayong mensahe na pagbubulay-bulayan in regards to how do we start? Paano po ba yung pagsimula? At paano natin tatapusin yung ating mga takbuhin, mga dapat nating lakaran sa bagong taon. So ngayong umaga, ang ating pong magiging paksa ay how do we start or finishing strong or beginning strong or starting strong and finishing well. So ito po yung ating magiging topic po. So alam ko na marami po sa atin excited for the 2026. We don't know what will happen. Hindi natin alam kung ano mangyayari, but we all know that God is the one who holds our future. Siya ang nakakaalam. So itong pinakamagandang pagkakataon na kilalanin natin, pinakamagandang pwede natin gawin as Christian is to know the God who is in control of our future. So kilalanin natin ang Diyos, magkaroon tayo ng isang kaalaman na galing sa Kanyang salita para maintindihan natin sino ba ang Diyos na ating sinasamba, pinaglilingkuran. Bakit siya yung sinasabing the God who reigns? Bakit siya yung naghahari sa mundong ibabaw? Sa langit, sa mundong ibabaw, siya ang nasusunod, siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. So ito po yung ating topic will be taken from the book of Hebrews chapter 12. Kung mamarapatin nyo pong ipakita ko po sa inyo ang ating text for this morning, it will be found in Hebrews chapter 12, verses 1 to 6. So ang title po natin, Start Strong and Finish Well, Your Journey of Faith in 2026. So may we all rise up for the reading of the scripture for the text, Hebrews chapter 12, verse 1 to 6. Ang sabi rito, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off the sin that so easily entangles us, and let us run with patience, with perseverance, the race marked out for us. Okay, and then, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood, and have completely forgotten this word of encouragement that address you as Father addressed his Son. It says, my son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines the one he loves, and he chastens everyone he accepts as his son. Tayo po'y manalangin. O Diyos,
wala po akong kakayanan na ipakita ang hiwaga, ang perlas, ang kayamanan ng iyong salita, maliban ang banal na Espiritu ay sumasa akin. Panginoon, tulungan niyo po ako na bawat letra, bawat kataga na binasa at binubulay-bulay namin ay magkaroon ng kahulugan sa bawat isang makikinig. Hayaan mo, O Diyos, na simulan namin ang taon na ito, nasabik kami, meron kaming kasabikan na kainin ang iyong mga salita. Magkaroon kami ng kasabikan na kilalanin ka at higit sa lahat, magkaroon kami ng realization that nothing can satisfy our hearts and our soul except the presence of the living God. Walang makapupuno sa aming puso maliban na ikaw, O Diyos, ay dumating sa puso namin at maranasan ka namin sa aming mga buhay. Kaya minsan pa, sa iyo namin binabalik lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So, okay. So ngayon po ay meron tayong tinatawag na takbuhin. Ang binasa po natin sa Hebrews chapter 12, ito po yung larawan ng isang mananakbo. So ang buhay Kristiyano ay ang tawag po sa kanya is it's a type of running the race. Nga lang yung pagtakbo natin ay hindi po ito yung tinatawag na short distance or ang tawag natin 100-meter dash running. Pag pinag-usapan po natin yung takbuhin bilang Kristiyano, ang tawag po dito ay marathon race. Magkaiba po yun. Pag sinabing short distance race, pabilisan. Pag umpisa ng takbo, kailangan yung pinakamabilis na umpisa, ang gagawin mo para marating mo kaagad kasi short distance lang po siya. Pero pag usaping pagtakbo sa buhay Kristiyano, hindi po ito pabilisan. Ito po ay patatagan. Ito po ay, hindi po ito yung makarating ka kaagad. Ang buhay pagtakbo bilang Kristiyano ay hindi po ito mabilisan. It requires endurance. Pag sinabing endurance, talagang may kasamang pagtitiis, may kasamang pagtsatsaga, may kasamang determinasyon na kahit mapagod, kahit maraming mga pagdaanang mga tinatawag na mga hindrances, determinado siya na tapusin ang kanyang pagtakbo. So naalala ko lang po, bago natin tingnan itong topic natin, may kwento po na dalawa pong naghamunan. Ang pangalan po ng isa ay si Pagong at yung isa ay si Kuneho. Ang sabi ni Kuneho sa Pagong, parang hinahamak niya si Pagong. Sabi niya, tingnan mo naman yung paa mo, ang liit-liit. Hindi ka mananalo sa akin pag nagtakbuhan tayo. Sigurado, matatalo kita. Ang sabi nung Pagong, sige nga, subukan nga natin. Magkaroon nga tayo ng race. Sige, payag ako. Kung sinong unang makakaabot dun sa ikatlong bundok, siya ang mananalo. Ang sabi nung Kuneyo, sige, payag ako. Umpisa tayo ng takbuhan. Sabay tayong tatakbo. So, medyo mayabang si Kuneyo. Parang ganoon din po sa ibang mga, di po ba may mga Christian na hinahamak yung kanyang kasama? Sige nga, tingnan nga natin kung sino yung mas unang makakatapos sa atin. Ako, mas matalino, bibo ako. Ako ay parang, ang dating ko parang, meron akong mas diskarte, mas matalino, mas magaling ako sa iyo. Pero ang sabi nung Pagong, sige, sabay tayo. So nagsabay sila. So ang nangyari, mabilis si Kuneyo. Ang bilis, no? Sabi niya, wala. Chicken ka lang. Hindi ka makakaabot sa aking pacing dahil nung nag-umpisa na, ang bilis niya. Ang bilis ng takbo niya at sabi niya, ang bagal. Nabagalan siya dun sa Pagong. Sabi niya, sige, siguro matutulog muna ako, magre-relax muna ako. Siguro
isang gabi, medyo hindi muna ako mag-iisip ng pagtakbo. Mag-ano muna ako, mag-i-enjoy muna ako. Marami akong mga may enjoy dito sa aking nakikita sa paligid ko. So nag-relax po si Cuneo. Pero si Pagong, ano ginagawa niya? Unti-unti, hindi siya tumitigil, takbo siya ng takbo. Takbo siya ng takbo. At ganun po ang ginawa, no? So after 3 days, nagulat si Cuneo, si Pagong nandun na sa pinakatuktok ng bundok. At naiwan si Cuneo. Sabi niya, anong nangyari? Bakit naungusan niya ako nauna siya sa akin? Alam niyo ang naging problema kay Cuneo, naging ano siya? Overconfident. Amen po ba? Amen. Ang sabi niya, kayang-kaya ko yan. Pero ang nangyari, naunahan siya ni Pagong dahil si Pagong meron siyang focus. Ngayong umaga, gusto nating tingnan bakit ang mga Kristiyano ay nagwawagi, may mga Kristiyanong nagwawagi sa laban, sa takbuhan, at may mga Kristiyanong talunan. So dito sa ating titingnan, ay meron po tayong mga kwento na titingnan dito. No? So una, ito muna parang short of, katulad po nung nabanggit ko kanina, yung journey of faith, yung ating takbuhin. So meron, for example, may isang reporter, no? Ipakita ko lang po sa inyo, isang reporter. Kung may reporter na isusulat ang kwento ng faith journey mo sa umpisa at pagtatapos ng taong 2026, alin ka sa mga sumusunod na kwento? So meron tayong kwento. So mag-uumpisa tayo ng kwento, simula ng ating pagtakbo at yung pagtatapos ng ating buhay pananampalataya. So, mayroong isang reporter. So, kung i-report po yung takbuhin natin, taga GMA or taga ABS-CBN, o si kapatid na ganito, nag-umpisa siya ng takbuhin. So, ito yung nangyari sa kanya sa katapusan. So, at the end, i-report niya yung kwento. So, ano yung magiging kwento kaya natin? Kung tayo ay i-report yung ating takbuhin sa ating pananampalataya, ano kaya ang magiging end report ng ating takbuhin? So, ganito po yon. Merong isang kwento, ito po yung kwento ng isang character sa Old Testament. Ang pangalan niya po ay si Lot. Si Lot ay may asawa at sila po ay ni-rescue ng anghel. Ang sabi ng anghel, huwag kayong pumirmis dyan sa lugar ninyo kasi yan ay gugunawin ng Panginoon. So ang sabi ng Diyos, ipapadala ko yung anghel at sasagapin ko yung pamilya mo, si Lot at ang kanyang asawa. So lumabas po sila doon sa lugar kasi mapapahamak po sila doon. Naawa po ang Diyos, ayaw niyang masama yung pamilya ni Lot doon sa kapahamakan. So sila po ay ginabayan ng anghel. Ang sabi doon, nag-umpisa na may faith yung asawa ni Lot. So, okay, sabi ng anghel, sige, huwag kayong titingin sa likod. Samahan niyo ako, punta tayo doon sa bundok. Iligtas niyo yung sarili. Ang Panginoon ay may habag sa inyo. Sasamahan ko kayo para kayo makaalis dyan at kayo ay tatakbo papunta sa bundok. So, nag-umpisa si Lot na may faith, may pananampalataya yung kanyang asawa. Nakatingin sila doon sa takbuhin. So, lumabas sila. Pero anong nangyari? Anong nangyari sa asawa ni Lot? Lumingon sa likod at biglang tumigil at tuluyang huminto at bumalik sa dati. Anong nangyari sa kanya nung tumingin siya sa likod at bumalik sa dati? Naging asin po siya. Mga kapatid, maraming Kristiyano ang nag-umpisa na tumatakbo sa pananampalataya. Nag-umpisa ng maayos. Umalis sa dating buhay. Pero ang nangyari, bumalik uli sa dating buhay. Nandyan ba kayo? Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako yan. Okay, sabihin mo sa katabi mo, hindi siya yan. Okay, so hindi ako yon. Ako yung nag-umpisa, pero hindi ako lumilingon sa aking pinanggalingan. Bakit po? Dahil pag nag-umpisa po tayo ng lakad pananampalataya, kailangan tuloy-tuloy yung ating pagtingin kay Jesus. Hindi tayo lumilingon sa ating pinanggalingan. Kaya ang sabi sa Luke 6,
Luke 9:62, sabi ni Jesus, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. May mga Kristiyanong nag-umpisa na humawak sa yung po kasing plow, that is, yun po yung desisyon mo na maglingkod, magsumunod sa Kanya. May mga Christian na nag-umpisa na hawak nila yung plow. Ibig sabihin, Lord, I have decided to follow you. I turn my back. Gusto ko nang talikuran yung mundo. Gusto ko ikaw na, Jesus. Ikaw ang aking susundin. Pero nung nagkaroon na ng mga problema, ang sabi doon, bigla silang nag-decide na wag na siguro. Babalik na lang ako sa likod, yung pinanggalingan ko. So ito po yung hindi magandang kwento. At gusto ko po sabihin sa inyo, hindi mangyayari ito sa mga taga-FCF Bagumbong. Ang kwento ng FCF Bagumbong, I have decided to follow Jesus. I have turned my back against the world. Tuloy-tuloy na ako, no turning back. Sabihin mo sa katabi mo, no turning back. Hindi na ako babalik. Okay, bakit mo gustong bumalik? Kasi siguro, pastor, hindi ko kaya yung commitment ko as disciple, as follower. Medyo mabigat po kasi yung demand ng Panginoon. Kasi ang sabi ng Lord, if you want to follow me, deny yourself. Deny yourself of your comfort and follow me. So medyo yung iba, mahirap yata itong yung aking journey of faith. Ang dami kong i-give up, ang dami kong dapat i-surrender. So ano po yung mga iso-surrender natin pag sumunod tayo kay Jesus? Marami tayong iso-surrender. Una, hindi na tayo magbibisyo. Nandyan ba kayo? Iiwanan mo yung alak, sigarilyo. Amen po ba? Iiwanan mo yung sugal. Iiwanan mo yung pagiging babaero. Nandiyan ba kayo? Lahat yun iiwanan mo. Kasi you want to follow Jesus. So lahat ng yun, iiwanan mo yun, mga kapatid. Kung if you want to follow Jesus, then you have to give up, surrender. Lahat ng kapritsyo ng laman, iso-surrender mo. Isusuko mo yun. Yun pa lang, importante na yun sa kwento sa buhay ni Lot, importante yun. Sabi gano'n, lumingon. Hindi siya tumingin ng diretso. Lumingon siya. So, ang pinapakita sa atin dito, pag tumakbo na po tayo, we start to engage in running the race of faith. Number one, you must have focus from the start until the finish line. Dapat nakafocus ka. Yung focus mo, medyo hindi po ito short-term focus. Magpo-focus lang ako pag may blessing. Pag walang blessing, tatalikod na ako. Hindi po ganon. Ang focus po dito is long-term. Pangmatagalan po yung focus. Remember, yung focus po natin, it will depend on how we view, yung perspective po natin, dapat titingnan po natin on a long term. Hindi po kasi ito short-term race eh. Hindi po ito mabilisan. Hindi po ito short distance race. Medyo matagal po ito. Kaya kailangan dito focus. Naalala ko po yung nangyari kay, sino sa inyo mahilig sa chess dito? Mahilig sa chess? Naglalaro ng chess. Okay? Alam niyo po ba, for the long time, isang pangalan po ang talagang naitatak sa kwento ng chess. Ang pangalan niya po ay si Garry Kasparov. Siguro, lahat ng mga naglalaro ng chess, hindi nila makakalimutan si Garry Kasparov. Garry Kasparov was the dominant champion from 1970s until 1980s. Ang haba ng panahon na siya ang naging supreme grandmaster, number one in the world. Pero may isang taon, 1997, meron pong isang AI, isang computer machine, kumalaban sa kanya. Ang pangalan niya po ay si Deep Blue. Okay? Ang sabi doon, si Deep Blue ang kinaharap ni Garry Kasparov.
medyo sabi ni Gary Kasparov, very confident siya, ay, machine lang to eh, kayang-kaya ko itong talunin. Kayang-kaya kong talunin kasi for many years, siya talaga yung naghahari. Talagang walang makatalo sa kanya. Pero nagulat po ang chess world. Nagulat po yung mga mahilig sa chess. Nung naglaban na po, ilang moves lang po yung kalaban. 19 moves, namati si Kasparov. Namati po siya. At doon, natalo po siya. At ang sabi ng mga pambihira, bakit naman matatalo to eh? Ano to eh? Ito yung pinakamagaling na brain in terms of chess. Machine cannot win against him kasi yung machine, ano lang yan eh, idea din niya ng tao, pero natalo po siya. At ang question po doon, bakit siya natalo? Is it a lack of talent or a lack of focus? Hindi po lack of talent, magaling po siya. Pero because of lack of focus, natalo po siya. Ganon din po sa buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ay kailangan may focus ka. Pag wala kang focus, may kalaban tayo. Sinong kalaban natin? Pag wala tayong focus, pwede tayong pasukin yung isip natin. Pwedeng pasukin yan. At pag napasok yan, pwede kang hilahin pababa. At ibalik ka uli sa dati. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako magpapahila. Sa kaaway. So yun po yung kwento rito. Pag nag-decide ka, I will follow Jesus, then no turning back. Amen po ba? Amen. Now next, ito po yung kwento na gusto ng Panginoon mangyari sa atin. Ito naman kasi, ito si Pedro. Kwento ni Pedro. So, kilala niyo po si Pedro. Nagsimula ako na malakas ang faith. Nag-umpisa yung FCF Bagumbong, kasama ko dyan, pastor. Malakas ang faith ko. Nagsimula ako na malakas ang faith, sinubukan kong maglakad sa ibabaw ng tubig. Palapit kay Jesus. Habang palapit ako, nakita ko sa paligid ang hampas at galit ng alon sa aking katawan at ako'y lumubog. Okay, meron ba tayong mga ganitong kaibigan na dati kasama-sama natin? Nag-umpisa. Ang lakas ng faith, pastor, sama-sama tayo, walang iwanan. Nandyan ba kayo? Amen. Meron pong gano'n, no? Walang iwanan, pastor. Nag-umpisa tayo sa FCF Bagumpong, magkakasama tayo in unity, in one heart, in one spirit. Ano tayo? Sabay-sabay. Ang ganda. Umpisa, ang ganda. Pero nung medyo lumalalim na yung tubig, habang naglalakad sa mga pagsubok, lumalalim na yung tubig, at medyo nararamdaman na yung mga pagsubok sa kanyang paligid, tumitingin na siya sa mga kasama niya, nakikita niya, medyo, magpapatuloy pa ba ako? Tumingin siya sa mga kasama niya, unti-unti siyang lumulubog. Nandiyan ba kayo? Amen. May mga tao kasi na hindi po nakafocus sa Panginoon. Iba yung focus nila pagdating sa church. Kaya nga minsan, may Kristiyano na, pastor, ayaw ko nang umattend dyan sa church. Bakit? Marami kasi akong napapansin sa church nyo Meron kasing habang nagpipreaching si pastor, merong nakikipagkwentuhan sa likod. Habang nagpipreach si pastor, merong si cellphone. Habang nagpipreach si pastor, ang ingay-ingay. Ayaw ko na. Parang hindi ko gusto yung inyong environment kasi ang daming distraction. Ang sabi nung pastor sa kanya, sige, subukan mo kayang kumuha ka ng tubig at ilagay mo sa kaliwa at kanan yung tubig at umikot ka sa church. Okay, may tubig ka. So anong napansin mo? Habang hawak mo yung dalawang tubig sa kamay mo, umiikot ka sa church, meron ka bang napansin? Wala. Bakit? Nakafocus siya sa baso. So kapag nakafocus tayo kay Jesus, napapansin mo ba yung mga kasama mo? Amen po ba? Amen. Pag nakafocus ka kay Jesus, hindi mo na makikita si brother, si sister sa church na nagsi-cellphone, maingay, hindi na. Bakit? Pag nasa church ka, nakafocus ka kay Jesus. Amen po ba? So ganun po yung focus. Si Peter, hindi po siya focus kay Jesus. Dami niyang napapansin. Ang dami niyang nakikita
sa paligid niya, kaya lumubog siya. So hindi ito yung kwento ng FCF Bagumbong. Hindi ito ito yung kwento natin. Ito yung pinakamagandang kwento. Ito yung kwento ng Victorious Christian. So ito yung Victorious Christian. Nagsimula na mabagal ang faith, pero ito maganda. Unti-unting lumalakas. Amen po ba? Amen. Dahil di ko inalis ang focus ko kay Jesus at naging matyaga sa pag-usad kahit maraming balakid until nakarating sa katapusan ng taon na wagi at matatag. So ito yung kwento ng FCF Bagumbong. Kahit mabagal. Hindi naman ito pabilisan eh. Kahit mabagal, umuusad pa konti-konti, pero nakarating sa dulo. Amen po ba? Amen po ba? Nakarating siya sa dulo. Ito po yung history ng church natin. Ang makakarating sa dulo ay yung Victorious Christian. Ito yung mga Victorious Christian na hindi sumuko, hindi bumitaw, nagpatuloy hanggat narating nila ang kanilang takbuhin sa pananampalataya. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen? Ito yon. Ito yon. Ngayon, paano tayo magiging victorious Christian? Ano ba ang sikreto para maging victorious Christian? So, nandito po yung word, the big question, ano ang mayroon sa overcoming and victorious Christian? Anong mayroon? So, ang sagot, the answer, ano pong nakalagay? Focus. So, ano yung ibig sabihin ng focus? So, tingnan natin isa-isa. So, focus. Anong ibig sabihin ng focus? Letter F. Number 1, faithful. Pag sinabing may focus ka, faithful ka. Di ba sabi ni Jesus, ang sino mang matapat sa maliit ay magiging matapat sa marami. Ang magiging, if you are dishonest with little, you will also be dishonest with big things. So, ang faithfulness, yan ang sukatan sa atin ng Panginoon. Paano tayo sinusukat ng Diyos? Lahat ng binibigay sa atin, treasure, talent, time, yan ay dapat ibalik natin sa Kanya. Amen po ba? So doon, nakikita niya, gaano ba katapat ito si brother, si sister. So paano natin maipapakita yung katapatan? Nagbibigay ba tayo ng time sa Kanya? Time. Kasi mahirap magsabi na mahal ko si Lord, pero hindi naman tayo nagbibigay ng time. Remember, ang pag-ibig na susukat kung nagbibigay tayo ng oras sa Kanya. Amen po ba? Hindi pwede na sasabihin mo, I love the Lord, pero wala naman siyang time para magbigay ng oras pag linggo, pag may gawain, pag may opportunity mag-serve, hindi naman siya available. Pero sinasabi niya, basta mahal ko si Lord eh. Pero ang pagmamahal, nakikita yun sa binibigay mong time sa Kanya. So, nami-measure yung faithfulness sa ating time. Yung oras na nilalaan mo araw-araw sa Kanya. Kung ikaw nagbubukas ng Bible, kahit man yan ay 5 minutes, 10 minutes, nagpipray ka kahit 5 minutes, magandang simulain yan. Amen po ba? Amen. Palapakan natin sa magandang simulain yan, mga kapatid. 5 minutes. 5 minutes na nag-pray ka, 5 minutes na nagbasa ka ng Bible, that's a good start. Kaya kung sisimulan po natin yan, yung faithfulness, abay, tuloy-tuloy po yung ating takbuhin. So, meron tayong focus, faithfulness sa time, o maging sa ating talent, yung ating mga kaloob, ibig sabihin yung ating kakayanan. Binibigay natin sa Panginoon yung ating talent. Lahat tayo may talent, may kakayanan. So, are you giving your talent to Jesus? Are you giving your treasure to Jesus? Mayroon tayong blessing. So, every first Sunday of the month, January, meron tayong unang sweldo. Unang sweldo, the first fruit. Pag sinabing first fruit, unang bunga ng sweldo mo. Unang bunga ng iyong salary. Unang bunga ng iyong kita. Kaya mo bang ibigay sa Panginoon yan? Amen po ba? Yung first fruit. Kung wala kang sweldo, wala kang sahod, oras mo. Amen. Talento mo. Kaya mo bang ibigay?
So yun po yung faithfulness. Kailangan meron tayo. Ang faithfulness, nadidevelop po. Paano? Number 1, right priority. Ano ba ang priority natin sa buhay? Ang priority ba natin sa buhay ay kumita ng maraming salapi, magpayaman tayo? Hindi po yun. That's not our priority. Our priority, of course, number 1 is God. Amen. God, number 1. Number 2 is our wife. Kung ikaw ay may asawa, pangalawa, asawa mo. That's your second priority. Number 3 is your family. Pamilya. Number 4 is yourself, sarili mo. And number 5 is the ministry. Ang ministry, huli po yan. Huwag nating unahin ang ministry. Dapat huli po siya sa priority natin. It should be God, my wife, my children, myself, and ministry. Hindi pwedeng ministry ang mauna. Importante si God muna. Amen po ba? Amen. So yung faithfulness, nami-measure sa ating priority. Nami-measure sa ating time. Binibigay ng oras, talent, treasure. So importante yung faithfulness. That's the key word for 2026 sa FCF Bagumbong. Yan ang magiging guide natin sa paglingkod natin for the year 2026. We will be guided by faithfulness. Sabi natin faithfulness. So ang susunod is letter O. Anong ibig sabihin ng O? Mind occupied with God's Word. So dapat, para magkaroon ako ng focus, yung isip ko, lalagyan ko palagi ng Word of God. Amen po ba? Amen. Dapat meron akong ilalagay na Word of God sa isip ko every day. Every day. Meron tayong kasabihan sa larangan ng medicine. Ang sabi doon, an apple a day keeps the So gawin natin spiritual. A word of God every day keeps the enemy away. Amen. Bawat salita na nilalagay sa isip natin, nagpapaalis ng demonyo. The enemy flees away. Kapag meron tayong tinatanim na word of God sa isip natin. Kaya importante every day. Kung may mansanas ka every day, dapat may word of God ka every day. Amen. Every day there should be a word of God nakatanim sa isip mo. Yun ang panlaban mo sa kaaway. If you have no word of God sa isip mo, madali kang ma-influence. Kasi ang lakas ng influence ng social media. Every day may bababasa ka dyan, may makikita ka dyan na hindi ka aya-aya. Paano panlaban mo? Kung wala kang nakalagay sa isip mo ng word of God, wala, matatalo ka. Mawawala yung focus mo. So number 3, letter C, Christ-like in attitude and character. Christ-like. So ang pagiging Kristiyano po is adopting the attitude, the mindset of Jesus Christ. Kaya ang sabi sa Philippians, sabi doon, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Kung ano yung kaisipan ni Kristo, yun din dapat ang ilagay mo sa isip mo. So anong sabi sa Philippians? Do not think of yourself highly. Huwag mong tingnan yung sarili mo na mataas ka. Ang sabi doon, tingnan mo yung sarili mo na ikaw ay mababa, servant. Dapat tingnan mo yung sarili mo na ikaw ay alipin, hindi ka hari. Alipin ka. At sabi doon, kung sino yung mga taong mabababa, marunong kang makihalo-bilo sa mga taong mabababa. Learn to put yourself in the shoes of the people below you, yung mga taong nasa baba. Learn to reach out for these people. Katulad ni Jesus. Si Jesus was not associating with the although nakikipag-ugnay siya sa mga matataas na tao, but most of the time, Jesus was associating himself with the people who are nasa baba. Yun ang kanyang nire-reach down, yung mga taong nasa baba. So, pag mayroon tayong Christ-like attitude and character, hindi tayo nakafocus sa sarili natin. We focus on other people. Yun po yung ang measurement po, pag nagiging Christ-like tayo, we think less of ourselves. Hindi tayo masyadong nakafocus sa sarili natin.
ang nakafocus tayo sa pangangailangan ng iba. That's being Christ-like. No? And then letter U, undying devotion. Undying. Ibig sabihin yung devotion natin, habang tumatagal, hindi namamatay. Amen po ba? Habang tumatagal, mas lalong nai-love ako kay Jesus. As the day goes by, mas lumalalim yung pagmamahal ko sa Kanya. Hindi ako nalalamig. Actually, pinakamahirap labanan po ngayon yung panlalamig eh. Di ba? Yung panlalamig, wala ka namang gagawin doon. Hayaan mo lang yung mundo na sumabay ka sa agos ng mundo. Yun, manlalamig ka. Pero kung gusto mo talaga magkaroon ng undying devotion, huwag kang magpadala sa agos ng mundo. Labanan mo siya. How? The opposite. Kung yung current ay malakas, you go against the current, di ba? Sa yung po kasi pag nakasakay ka sa isang bangka, ang lakas ng current, opposite yung destination mo, hindi ka umaayon doon sa current flow. Ang ginagawa mo, the opposite flow, medyo mas mahirap yun. Actually, mahirap po yung ating buhay Kristiyano dahil hindi tayo sumusunod sa agos, opposite yung ating puwersa. We take the opposite force. So, nagkokontrahan po yan. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 6, dalawang klase yung espiritong gumagalaw sa buhay natin. The spirit of the flesh and the power of the Holy Spirit. Dalawa po yan. Ang sabi diyan, he who walks in the Spirit, ang sino mang lumalakad sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi niya na matutupad yung dictation, yung dictates, yung mga naisin ng laman, hindi niya magagawa. If you walk in the Spirit, you will not fulfill the lust of the flesh. But if you walk in the flesh, you cannot fulfill the purposes, ang gusto ng Holy Spirit. Kaya, dalawa po yung lumalaban sa atin. Either we walk in the Spirit, lumalakad tayo sa banal na Espiritu, o lumalakad tayo sa ilalim ng ating laman. So, dalawang pwersa po yan na kumikilos sa buhay natin. Pero pwede tayo magkaroon ng undying devotion. Paano? Yung ating mga sarili. Ito yung sinasabi ni Jesus, unless a corn of wheat falls into the ground and dies, it will bear no fruit. Kailangan para mamunga ang isang bunga, kailangan mamatay at mailagay sa lupa. Pag nailagay sa lupa, tutubo, magkakaroon ng bunga. Anong ibig sabihin nun? If you want undying devotion, you have to put yourself, kailangan yung sarili mo, patayin mo. Amen po ba? Amen? Dead to yourself. Mamatay ka na sa sarili mo. Pag dead ka na sa sarili mo, wala ka ng reaction, di ba? Hindi ka na nagagalit. Yung pag dead ka na sa sarili mo, kahit anong gawin sa'yo, ikaw ay pikunin, ikaw ay saktan, wala ka nang nararamdaman, dead ka na, di ba? Amen po ba? Medyo mahirap na challenge yun eh. Kasi sa atin, konting anong tawag doon? Makanti lang eh. Ano ba? Di ba? Biglang ka agad eh. May reaction ka agad eh. Ano ka ba? Medyo may konting reaction pero pag patay ka na sa sarili mo, sige, kantihin mo ako. Hindi ka na magre-react. Amen? Amen? Walang away. Amen? Payapa. Kasi wala eh. Kahit anong gawin sa'yo, hindi ka na nagre-react eh. Kahit anong klaseng panghamak na ginagawa, kahit anong klaseng insulto, kahit minamaliit ka, hindi ka na nagre-react. Bakit? Pastor, patay na ako sa sarili ko. Amen po ba? I am dead to myself. It is Christ living in me. It's no longer I who lives. Hindi na sarili ko ang nabubuhay. It is Christ living in me. The life that I live in this body, it is Christ living in me. I am crucified with Christ. Nevertheless, it is not I who lives, but Christ who lives in me. Yan po yung victorious Christian. Undying devotion. And lastly, letter S, selfless service to others.
Pag sinabing selfless, kasi patay ka na sa sarili mo, wala na, hindi ka na focus sa sarili. Hindi na focus yung buhay mo sa sarili mo. Hindi ka na self-centered. Sabihin mo sa katabi mo, you are no longer self-centered. Hindi ka na self-centered. Ano nang nangyari sa'yo? You are now Christ-centered. Amen. Dati, ang nakaupo sa trono ng iyong sarili, ikaw, yung ego mo. Pero nung napalitan na si Kristo nang umupo, yung self mo nawala. Tanggal na yung self. Ang natitira na lang doon sa trono ng iyong sarili, si Kristo na lang. Amen? Siya na lang ang nakaupo. So, selfless ka na. Wala na yung pansarili. Wala ka nang iniisip na pansarili. Ang iniisip mo, paano mo mapapasaya yung kapwa mo? Paano mo mamahalin yung kapwa mo? Paano mo paglilingkuran ang iyong kapwa? Nakafocus ka sa iba, hindi na sa sarili. Mga kapatid, yan po yung ibig sabihin ng focus. At ngayong 2026, ang FCF Bagumbong ay magiging victorious Christian. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, magiging victorious ka. Paano, Pastor? How? Focus. Sabihin mo, focus. Paano? Faithful, a mind occupied with the Word of God, Christ-like in attitude and character, undying devotion, selfless service to others. Tandaan po natin, yan yung magiging guide natin para makarating tayo sa dulo ng 2026. Pastor, tinandaan ko yung teaching na yan. Pagdating ng last day of December 2026, nandito pa rin ako sa FCF Bagumbong, a victorious Christian. Nagwagi ako, naging matatag ako sa marami kong pinagdaanan na mga pagsubok. Pastor, nakarating ako sa finish line na nagwawagi, overcoming, victorious. Amen po ba? Tayo pong lahat tayo mo ko. Thank you, Lord. Magsipagtayo po tayong lahat. Thank you, Lord. Bless you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. O God, ito po yung hamon mo sa bawat isa sa amin. Kami ay magsisimula uli. This is the start of our race. Magsisimula uli kami ng aming takbuhin sa January 2026. Lord, tulungan mo kami na sa pag-umpisa namin kahit mabagal, pero umuusad kami. Kahit mabagal, unti-unti, mayroong nababago sa amin. Unti-unti, pero araw-araw, mayroong kaming mga bagay na binibigay mo sa amin, mga bagong mga pamamaraan, bagong mga wisdom, karunungan, katalinuhan. Lord, sa aming paglakad, sa aming pagtakbo, huwag namin kalimutan na ang focus. The key word is focus. Maging faithful kami. Yung isip namin ma-occupy ng Word of God. Yung buhay namin maging katulad ni Kristo. Yung aming sarili ay nakatago, namatay, at buong-buo yung aming pagsiservisyo sa iyo. O God, ito po yung aming dalangin sa bawat isa sa araw na to. Tulungan mo po ang taga-FCF Bagumbong na masimula ng tama ang pagtakbo nila sa buong taong ito ng 2026. Simula namin ng tama ang aming pag-usad. Unti-unti. Kahit mabagal, unti-unti, kami ay nagiging progressive, overcoming, and victorious Christians for the year 2026. O God, salamat. Salamat sa bawat isa na kasama namin sa mga takbuhin. Marami pa kaming tatawirin ng mga bundok sa buhay. Marami pa kami mga tubig na lalaguyin, O Diyos. Malalim, mababaw, mga bundok na mababaw, may mataas na bundok, may mga maliliit na bundok. Lord, iba-iba ang aming tatawirin. Ang aming dalangin, O Diyos, samahan niyo po kami. Be with us in our journey of faith. Sa aming takbuhin, sa aming paglalakad, samahan niyo kami.
Be with us, Lord. For we hold on you, humahawak kami sa iyo. Ikaw lang, you are the awesome God, the good God who will be with us. The awesome God who will be our King, Lord, sa aming buhay. So ngayong umaga, let's have a commitment to the Lord. Pwedeng tawagin ko yung worship team uli. Kakantahin natin yung Lord of all. Si Jesus ang Panginoon natin. Siya yung ating King. Siya lang ang pwedeng masunod sa buhay natin. Let us make this a prayer sa ating mga buhay ngayong umaga. Ito yung i-commit natin sa Kanya. For the year 2026, Jesus, you are Lord of everything in my life. So, lahat-lahat sa buhay ko, ipapasakop ko sa iyo. I surrender. I will yield. I will bow down. I will live. I will seek you. I will seek you all my days, and I will follow
and everything of me. Use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me. Use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. That everyone will see, will hear, will know. That everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Meron lang po akong itatanong sa inyo mga kapatid. Habang nakayuko tayo nakapikit, seryoso ka ba na sumunod kay Jesus? This year 2026, sigurado mo ba sa sarili mo na seryoso ka na magiging all out ka sa Panginoon? You will be all out for the Lord. Kung nasa puso mo talaga ang pagsunod kay Jesus at talagang nakafocus ka sa Kanya, itaas mo yung dalawang kamay. If you are here, nakafocus ka kay Jesus at sinasabi mo, sawa na ako sa mundo, ayaw ko na hindi ko na ini-enjoy ang mundo. Ayaw ko na sa mundo. Ang mundo ay hindi nagbibigay ng permanenteng kapayapaan, pansamantalang happiness. Pero hindi nasasatisfy ang puso ko ng mundo. Pero this year 2026, gusto ko, Lord, seryoso na ako sa iyo. Gusto ko nang iwanan yung mundo sa buhay ko. I want to be all out for Jesus. I want to have a burning fire, desire for the Lord. If this is your heart's desire, kung ito yung nais ng puso mo, itaas mo yung dalawang kamay. Please, show your hands to Jesus. Ipakita mo yung dalawang kamay mo kay Jesus. Kung ikaw seryoso, itong 2026, ginugusto mo talaga na, Lord, ayaw ko na ng patumpik-tumpik na Kristiyano. Ayaw ko na yung Kristiyanong pa-relax-relax. Ayaw ko na yung Kristiyano na tuwing linggo lang ako nagiging Kristiyano. Ayaw ko yung Kristiyano na ano lang ako, parang wala akong masyadong commitment. Hindi ako masyadong seryoso. Pero this time, gusto ko maging seryoso na. Lord, ayaw ko na nung nakikipaglaro ako. I want to be serious. I want to be serious. Gusto ko itong awit na to maging buhay sa puso ko. You are Lord of all. Lahat-lahat sa buhay ko, ikaw ang Panginoon, hindi sarili ko. Ikaw ang masusunod sa buhay ko, hindi yung sarili ko. Ikaw ang nakaupo sa trono ng aking buhay. Ikaw ang hari ko. At ikaw lang ang pwedeng mag-mold. You can mold me. You can do what you want. Gawin mo yung gusto mo sa buhay ko, Panginoon. Do what you want sa buhay ko. Have your way in me. Mangyari yung kalooban mo sa akin. Not my will, but your will be done. Mangyari yung kalooban mo, hindi yung kagustuhan ko. Let your will be done. We will sing this song for the last time. Ikaw-commit natin yung sarili. Let's sing that song one more time. Here I am, Lord, send me.
I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know, that everyone will see, will hear, will know, that everyone will see, will hear, will know, that you are Lord of hosts. Yes, Lord. Yes. Panginoon, we consecrate ourselves. We dedicate ourselves to you for the year 2026. Muli ang mga sarili namin, ang mga buhay namin, tinatalaga namin, hinahandog namin sa iyo. Gamitin niyo kami. Lord, use us, oh God. Use us, Lord, for this year 2026. Gamitin mo yung mga kamay namin. Gamitin mo yung aming mga boses. Gamitin mo yung aming katawan. Gamitin mo kami, O Diyos. Yes, Lord. We dedicate our lives to you. Use this church. Gamitin mo ang church na ito. Oh, this is our prayer. This is our prayer, Lord. This is our prayer. Ito ang aming dalangin, O Diyos. Na hindi masayang yung aming buhay habang nabubuhay kami dito sa mundo. Nagagamit mo kami. Oh Lord, we bless you. Salamat, Panginoon. Oh God, we bless you. Thank you, Lord. Holy Spirit, thank you. Salamat, Holy Spirit. You are here by the power of the Holy Spirit. Oh, gumagalaw po ang Panginoon. Meron po siyang mga bagay na inaalis, tinatanggal sa ating mga sarili. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. To God be the glory. And all God's people say, panapakan natin, Lord, we bless you. Bless you. Kakaupo na po tayo. At ihanda po natin yung mga sarili natin sa ating first communion for the year 2026. Ito yung unang communion po natin para maitalaga po natin yung mga sarili natin sa paglilingkod sa Panginoon. So we will do this with all our hearts in remembrance of Jesus Christ, His death, His burial, His resurrection. Sige po, antayin po natin na bawat isa. Atin po i-distribute yung ating bread at yung ating wine. Napakagandang simulain na sa umpisa ng taong ito, yung ating puso ay nakakonekta sa ginawa ng Panginoon. Nakakonekta tayo sa cross. The cross is, it all begins with the cross of Jesus Christ. It all begins with the cross. It will end on the cross. It begins with the cross. It will end in the cross. So patuloy po nating alalahanin ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng bugtong na anak na Kanyang pinadala sa atin. Thank you, Lord. Sige, magsipagtayo po tayong lahat habang yung mga elemento ay ating inaantay. Thank you, Lord. Sige po, antayin po natin. Wala pa po ako dito na meron pong bread para dito para doon po sa mga musician natin, meron na po ba? At
natin po, doon po sa media, meron na po kaya? Sige po. Kung lahat po mayroon na pong bread, itaas po natin yung bread. Thank you, Lord. Oh God, salamat. Napakasarap umpisahan ng taon na ang buhay, kamatayan ni Jesus ang siyang aming unang nasa isip. Lord, today we think about the cross. We think about the love of God. Iniisip namin yung pag-ibig ng Diyos sa aming mga sarili. Hindi niya pinagkait ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Ibinigay niya para sa amin upang kami ay matubos, mapagpala, magkaroon ng buhay na walang hanggan at malasap namin ang lahat-lahat ng pangako ng Diyos. Lord, sa aming pag-commit sa iyo sa araw na to, as we commit ourselves anew, we dedicate ourselves to you, we remember your death. We remember your resurrection. At bilang pag-alaala, Panginoon, mas lalo ka naming mamahalin. Mas lalo ka naming pagsisilbihan. Mas lalo ka naming hahanapin araw-araw sa buhay namin. Sabay-sabay po natin kainin yung tinapay. Thank you, Lord. Taas po natin yung saro. Thank you, Lord. There is power in the blood of Jesus. Lahat ng nakaraan sa buhay namin ay natakpan ng dugo ni Jesus. Pag tuwing kami ay tinitingnan ng aming Diyos Ama, hindi niya na nakikita yung mga kasalanan. Wala na siya nakikitang bahid ng kasalanan sa amin. Dahil lahat ng ito ay tinakpan, hinugasan ng dugo ni Jesus. Kaya kami ay nakatatayo without condemnation because the blood of Jesus has cleansed us from all of our past. Sa mga nakaraan namin sa buhay, kami ay pinatawad, kami ay hinugasan. Thank you for the blood of Jesus. Sabay-sabay po nating inumin. Thank you, Lord. Thank you for the cross. Thank you for the resurrection. Sige, tayo po yung makakaupo na at dako po tayo sa ating pagbibigay. Let's prepare our tithes and offering. So, sabi po kanina, let us remain focused. Ano yung F sa focus? Faithful. So, let us be faithful in our tithes as we begin this year, 2026. Ibigay po natin yung nararapat para kay Lord. So, let us pray. Father God in heaven, we thank you, God, for being so faithful unto our lives. Truly, Lord, that you have been so good to us in the past year. And this year, oh God, we are giving our all, the first fruit of our income, oh God, because this belongs to you and you deserve it, Lord. And so, God, we are just giving back all the praises and glory. Bless the givers of this tithes and offering, Lord, and may this be used, oh God, for the expansion of your kingdom here on earth, oh God. We give you back all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings.
naman po, kung sino po yung may heart for ministry for kids or teaching kids, please approach my mother. Nasaan ba? So kay Sister Marlene po, kung meron po kayong passion for teaching, they are in need of teachers sa Sunday school. So ayun lang po. Thank you. Let's all have our victory proclamation. Magsipatayo po tayo lahat. Let's pray. And then we will invite again the worship team para i-celebrate yung victory natin. Amen? Tayo pong lahat ay yumuko. Lord, thank you for this day. Salamat sa natapos na gawain na kung saan ang mensahe mo ay tunay na nakabaon sa puso namin. Baon-baon namin at magiging guide namin sa aming pamumuhay throughout the week at sa buong taon ng 2026. Lord, bless your people. Patuloy mong i-bless ang bawat isa, per family, bawat pamilya. Yung mga may sakit karamdaman, pagalingin mo, Panginoon. Lord, yung mga kapatid namin na nasa ospital, nakaratay sa karamdaman, i-reach out mo yung kamay nila, pagalingin mo sila, Panginoon, na sila po ay maka-attend na ulit sa linggo, this coming Sunday. God, we are careful to bring you back all the praise, the glory, the honor, in Jesus' name. Amen and Okay. So pag sinabi ulit na God is good as a God, and all the time, you've been so good to me. Yeah, so good to me. This is my story, I testify the things and blessings you poured on my life. When I start remembering how good you turns to worship, tears turn to praise, chains of depression broken by grace. Start remembering how good you've been. You've been so good to me. Yeah, you've been so good to me. One morning to night, the love's in the heart. I look back on my life and all that I see is you've been so good to me. Enemy's weapon fall to the ground. Armies of heaven always around. When I start remembering how you carried the cross, you called me by name. You love me like I was, but you didn't me that way. Yeah, that's what you did. Hey,
Yes.